또다시 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. Nice to see you again. 여러분의 생애 위에 또 여러분의 가정 위에 하나님의 은혜가 충만하기를 기원합니다. Sana lubos-lubos ang biyaya ng Panginoon sa inyong pamilya at sa inyong mga buhay din. 하나님께서 아브라함을 갈대아 우르 지방에서 부르셨습니다. So alam natin si Abraham, di ba po? Tinawag ng Panginoon si Abraham. 너는 본토 친척 아버지 집을 떠나 내가 내게 지시하는 땅으로 가라. At sabi ng utos ng Panginoon kay Abraham, tinawag kita, umalis ka sa bahay ng iyong sa mga pamilya mo at ikaw ay pumunta sa lugar kung saan kita tatawagin. 아브라함은 하나님이 직접 불러내셨고 아브라함을 통해서 조카 롯을 간접적으로 불러내셨습니다. So ang utos ng Panginoon, ito ay isang utos na diretso na binigay kay Abraham na ikaw ay kailangan umalis. Pero dahil kay Abraham, si Lot, ang kanyang pamangkin, nagiging parang subconscious ang utos ng Panginoon din kay Lot dahil dinala ni Abraham si Lot. 하나님이 사람을 불러내실 때 직접 불러내는 사람도 있고 간접적으로 불러내는 사람도 있습니다. Minsan, ang Panginoon, tinatawag kang diretso na katulad na ginawa kay Abraham at meron din naman minsan indirectly, katulad na nangyari kay Lot. 하나님이 직접 불러냈든 간접 불러냈든 하나님의 부르심에는 동일합니다. So either directly or indirectly, kinausap ng Panginoon at binigyan ng utos, parehas sila may kaga-will ng ating Panginoon. 아브라함의 부르심과 롯의 부르심에 차이가 없다는 뜻입니다. Ang gusto ko lang talaga i-emphasize ulit sa inyo, the calling na binigay ng Panginoon kay Abraham at ang calling kay Lot, hindi sila pagkakaiba. They're the same. 갈대아 우르 지방에서 나와서 하란에 머물고 나중에 애굽에 다녀온 다음에 가나안 땅까지 상당히 두 가정이 부유한 가정이 됐습니다. Ngayon, ang storya ng dalawang pamilya, ang pamilya ni Abraham at kay Lot, nung sila ay umalis sa tahanan ng tirahan kung saan nakatira si Abraham noon sa kanyang mga magulang at siya ay pumunta sa iba't ibang lalawigan sa kakasunod sa utos ng Diyos at hanggang sila nakarating sa Canaan, sila ay nagiging mayaman. 아브라함의 가정도 부자가 됐고 롯의 가정도 부자가 됐습니다. Naging napakayaman ng parehas ang pamilya ni Abraham, naging mayaman din ang pamilya ni Lot. 그래서 2절과 6절을 보면 은금이 풍부해지기도 하고 두 사람이 동거할 수 없을 정도로 부유한 가정들이 됐습니다. Dahil sa nagiging lubos na kayamanan na nabigay sa kanila, parehas kay Abraham, kay Lot, nandoon sa verse 2 ng chapter 13, Genesis chapter 13 verse 2, Abraham was very rich in livestock, in silver, and in gold. So hindi na talaga sila pwede magkasama ni Lot dahil napakadami ang kanilang kailangang dalhin na kayamanan. 근데 이 두 가정에 부자가 되면서 큰 문제가 발생하기 시작했습니다. Ngayon, dahil sa dami ng kayamanan nila, parehas na pamilya ni Abraham at kay Lot, nagkaroon din sila ng isang malaking problema. 물과 초지는 부족한데 양떼가 많아지니까 목자들끼리 싸우기 시작했습니다. Dumami at dumami ang kanilang mga livestock. Ibig sabihin, yung mga hayop na kailangan nilang alagaan. At ito ay isang simbolo ng kayamanan noon. Dahil dumami ang mga hayop na kailangan nilang alagaan, naging kulang ang tubig na iinumin ng mga hayop. Kaya ang nagkaroon is nag-away-away ang mga tauhan ni Abraham at ni Lot sa kakatago ng tubig na kailangan niya painumin sa kanilang mga hayop. 아브라함은 조카 롯에게 이렇게 제안을 했습니다. At ito ang sinabi ni Abraham sa kanyang pamangkin na si Lot. 내가 오른쪽 그러면 나는 왼쪽으로 갈 거고 내가 왼쪽 그러면 나는 오른쪽으로 가게 될 것이다 라고 말했습니다. Sabi ni Abraham kay Lot, dapat niya tayo mag-away-away. Kaya kung ikaw pipili ka ng kanan, pupunta kami ng kaliwa. Kung ikaw naman ay pipili ng kaliwa, sa kanan naman kami pupunta. 여기서 아주 중요한 것은 사람이
무엇을 선택하는가 선택하는 걸 보면 그 사람을 알 수가 있습니다. Dito makikita natin kung gaano importante ang isang desisyon. Depende sa kung anong desisyon ang gagawin ng isang tao, nagbabago din ang kanyang buhay. 조카 롯은 눈을 들어서 자기가 소할 땅까지 물이 넉넉하고 초지가 넉넉한 곳을 선택했습니다. Ngayon, tumingin si Lot at nakita niya doon sa valley ng Jordan na napakasagana ito sa tubig. Kaya sabi ni Lot, wow, ito ang gusto kong lupain. 겉으로 보면 물도 많고 초지도 많고 사업하기 좋고 사람도 많아서 성공적인 삶을 살 수 있다고 생각을 한 겁니다. So si Lot, pinili niya is yung Jordan dahil nakikita ng mata, nung nakita tumingin si Lot kay Jordan, maraming tubig, masagana sa mga kayamanang lupa, at marami ding mga tao, kaya inisip ni Lot, ito ang lugar kung saan mas tatagumpay ako sa buhay at siguro maging mas mayaman ako. Kaya pinili ni Lot ang Jordan. 소돔과 고모라를 하나님이 심판하시기 전이기 때문에 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같이 물도 넉넉하고 초지도 넉넉해 보였습니다. Ngayon, ang lugar ng Jordan, ito ay kung lugar din kung nandoon ang Sodom and Gomorrah, dalawang baryo kung saan bago ito sirain ng ating Panginoon. Kaya sa tingin ng mga tao, sa tingin ng mata, napakasagana ang lugar na pinili ni Lot. 롯이 그 소알 지방을 선택할 때 소알 지방으로 직접 들어가서 산 게 아니고 처음에는 멀리서 바라보면서 장막을 치고 살았습니다. Ngayon, nung pinili ni Lot ang Valley of Jordan, hindi niya ito talaga in-examine na pumunta siya doon at chinek kung ano talaga ang lugar na ito. Ang basehan ng pagpipili ni Lot sa Valley of Jordan is kung ano ang nakikita ng kanyang mata na napakaganda tulad ng isang Ehiptong, isang matagumpay na syudad. Kaya gumawa siya ng tent malapit sa Valley of Jordan at ito ay pinili niya. 나는 소돔과 고모라에 직접 들어가지는 않고 장사만 잘하면 되고 돈만 많이 벌면 되고 출세만 하면 되는 것이야 라고 생각을 했던 것입니다. Si Lot, pinili niya ang Valley of Jordan dahil ito ang sinabi niya sa kanyang sarili. Hindi ako pupunta sa loob ng Sodom and Gomorrah kung saan sinabi na ng Panginoon napakadaming mga kasalanan at kailangan iwasan. Titira ako sa labas ng baryo para medyo makalayo, pero kukunin ko yung magnegosyo ako para lahat ng mga benepisyo na nandoon, ito ay makakatulong sa akin. 롯의 선택은 영적이지 않았습니다. Ngayon, alam natin ang desisyon ni Lot, hindi ito isang spiritual based. 내가 하나님을 얼마나 가까이 잘 섬길 수 있을까? 내가 교회를 더 나가서 기도를 많이 할 수 있을까? 내가 더 하나님께 가까이 나가서 예배 생활을 잘 할 수 있을까? 그런 관점이 아니었습니다. So ang basehan ni Lot, hindi niya ito binasehan na ito ba ay sasagana sa aking buhay spiritual? Makakatulong ba ito na mas lumapit ako sa Diyos? Makakatulong ba ito na mas lapit ako sa templo ng tahanan ng Diyos at ng simbahan? Hindi ito ang naging basehan ni Lot nung pinili niya ang Valley of Jordan. 롯이 바라보는 소돔과 고모라 사람들은 하나님 보시기에 큰 죄인이었고 하나님을 섬기는 사람들이 아니었습니다. Alam din ni Lot, nung nakita niya yung mga taga Sodom and Gomorrah, sila ay mga tao na nakakagalit sa paningin ng Diyos dahil sila ay nakatira sa isang napakadaming mga kasalanan. Pero hindi ito nagiging basehan. Ang basehan ni Lot ay, wow, ito ay siguro magiging isang oportunidad na magkakapera ako lalo. Ito ang nagiging basehan ni Lot. 근데 롯은 처음에 소돔과 고모라를 향해서 텐트를 치고 살았지만 나중에 주변 국가들이 소돔과 고모라를 공격해 왔을 때는 롯도 그리고 소와 양도 다 빼앗아 갔습니다. Ang naging resulta sa basehan at sa desisyon na ginawa ni Lot, dahil nakatira siya sa labas ng Sodom and Gomorrah, dahil gusto niya talaga ito ay para maging isang oportunidad lamang na makaka-benefit sa kanya, noong mga ibang lalawigan na surrounding sa Sodom and Gomorrah,
inatake ang Sodom and Gomorrah, ang unang nawasak ay yung tahanan ni Lot. At ang unang nadamay sa pag-aaway ng mga lalawigan na malapit sa Sodom and Gomorrah, lahat ng mga hayop na kayamanan ni Lot, ito ang unang namatay. 처음에는 그쪽 방향을 향해서 텐트를 치고 살았지만 14장에 가서 보면 롯이 소돔과 고모라 지방에 들어가서 산 것을 증언해 주고 있습니다. Makikita natin from Genesis chapter 13 na nung una si Lot, nakatira lang siya harapan ng Sodom and Gomorrah dahil parang gusto niya magiging opportunista si Lot sa mga benepisyo na binibigay ng Sodom and Gomorrah. Pero dahil sa mga away-away ng mga, at nadadamay siya sa mga away na yon, sa chapter 14 makikita natin, doon na sa loob mismo ng Sodom and Gomorrah, lumipat ng tahanan, nakatira sa loob si Lot. 그리고 19장에 가서 보면 소돔과 고모라 그 성읍에 앉아있는 모습이 나타납니다. At makikita natin sa susunod na chapter 19, si Lot sana siya nakaupo. Nakaupo na si Lot sa loob ng harian ng Sodom and Gomorrah. 예, 성읍에 앉아있다는 말은 그 지역에 가서 재판관이 됐다는 말이고 출세를 했다는 말이고 유지가 되어 있었다는 뜻입니다. Ang ibig sabihin na nakaupo siya sa kaharian ng Sodom and Gomorrah, para siyang mga sa lugar sa panahon na ito, ang pinakamakapangyarihang lugar, katulad ng isang city hall or presidential house. Ibig sabihin si Lot, naging matagumpay siya sa loob ng Sodom and Gomorrah at naging isang ma-influensyang tao sa community na yon. 롯은 처음에는 들어가지 않고 그쪽 방향만 향하고 살다가 14장에서는 들어가서 살고 19장에 가서 보면 그 지역에서 출세를 했다는 뜻입니다. So makikita natin ang buhay ni Lot. Una, sabi ni Lot, hindi ako papasok sa loob ng Sodom and Gomorrah. Sa labas lang ako nakatira at makikinabang lamang sa Sodom and Gomorrah. Pero noong chapter 14, nakikita natin, lumipat na sa loob ng Sodom and Gomorrah si Lot. At chapter 19, hindi lang siya lumipat, kundi naging isang matagumpay na impluwensyahang katauhan na ang kanyang trabaho sa loob ng Sodom and Gomorrah. 그런데 아브라함의 선택은 롯의 선택과는 전혀 다른 선택이었습니다. So ngayon ikumpara natin ang buhay ni Abraham. Si Abraham naman, ang pinili niya ay yung katabi, yung opposite ng pinili ni Lot. 사람이 많은 곳이 아니고 성읍이 없는 광야를 선택하게 됩니다. Dahil pinili ni Lot ang isang Jordan na napakamasaganang lupain, ang pinili na ang napuntahan naman ni Abraham ay Canaan, kung saan walang-wala ang lugar na yun. Wala din tao, wala din mga kaharian, wala rin mga tubig at mga masaganang bagay sa lupain. 광야는 사막은 아니지만 겉보기에는 바위와 그리고 자그마한 이런 선인장 종류의 풀과 그리고 사람은 거의 살지 않는 햇빛만 내려쬐이는 그런 광야입니다. Ang Canaan, napakainit na lugar, walang bundok, kundi mga bato-bato lamang. Ito ay parang desert na masagat na ang meron lang doon ay mga cactus. At dahil sa sama ng kondisyon ng lupain, walang masyadong tao ang nakatira. 사업하기는 힘들고 그리고 바람과 모래가 심하게 나르기 때문에 위로 하나님만 바라봐야 살 수 있는 곳이에요. Ang lugar na Canaan, ayaw ng mga tao, walang tao nakatira dahil sa sama ng kondisyon, wala rin siya magagawa. Ang meron lang doon ay hangin at buhangin, at napakainit na tutulog ng araw. Kaya ang tanging magagawa lang ni Abraham ay humingi ng tulong sa Panginoon. 하나님의 은혜와 축복이 없이는 살 수 없는 곳이 광야 생활이었습니다. So ang buhay ni Abraham sa Canaan, kung hindi siya humingi ng tulong at grasya ng Diyos, hindi niya kaya tumira doon at hindi niya talaga kaya ang buhay na yon. 아브라함은 하나님만 바라보며 성실하게 산을 오르고 내리면서 양떼들을 잘 돌보면서 살았습니다. So araw-araw ang ginagawa ni Abraham, humihingi siya ng tulong sa Diyos. Ang Diyos, bigyan mo ako ng lakas ng loob na kaya ko ang buhay dito sa Canaan. At umaakyat siya taas at bumababa at naghahanap ng pwede na ipakain sa kanyang mga hayop.
그렇게 아브라함이 하나님만 바라보며 살 때에 하나님이 나타나셔서 두 가지 축복을 약속하셨습니다. Si Abraham, dahil wala siyang maasa na kahit anong tulong mula sa lupain, kundi ang tanging tulong ang kaya niyang hingin ay mula sa Diyos, dalawang promise ang binigay ng Diyos sa buong kay Abraham. 첫 번째 축복은 이 땅을 너와 네 자손에게 영원히 주겠다. Ang unang pangako na binigay ng Panginoon kay Abraham sa Genesis chapter 13:16 is, lahat ng iyong mga apo at iyong henerasyon na mula sa iyong angkan, ang nakikita mong lupain ng iyong mata ay ibibigay ko sa kanila. 또 한 가지 축복은 네 자손이 하늘의 별과 땅의 모래같이 많은 자손을 너를 통해서 선물을 주겠다라고 말씀했습니다. Unang promise, lupain. Lahat na nakikita ng iyong mata, ang lupain na iyon ibibigay ko sa iyo. Ang pangalawa naman pangako is, dadami ang iyong pamilya katulad ng bilang ng bituin at nagdami ng buhangin na nakikita mo. 그러면서 하나님이 너는 눈을 들어 동서남북을 바라보라 라고 말씀을 하십니다. At sabi ng Panginoon, tumayo ka at maglakad at tingnan mo lahat ng kaya tingnan ng iyong mata sa dulo ng lupain na nakikita mo. 롯은 자기가 눈을 떠서 자기 눈에 좋은 곳으로 달려갔지만 아브라함은 하나님이 눈을 들어서 보게 하는 곳을 향해서 갔습니다. So makikita natin ito yung dalawang diferensya. Si Lot, ang pinili niya ay kung ano ang masarap tingnan ng kanyang mata, ang nagustuhan ng kanyang mata. Pero kay Abraham naman, wala siyang nakikita mas mabuti ng kanyang mata. Pero sabi ng Panginoon, pinakita ng Panginoon kay Abraham ang pwede pang mangyari. 롯은 자기가 좋아하는 사업의 성공과 돈을 많이 버는 것과 출세하는 것을 선택했지만 아브라함은 하나님이 비전으로 보여주시는 곳을 향해서 갔습니다. Si Lot, ang pinili niya ang buhay at ang basehan ng kanyang desisyon ay pera, tagumpay, at kung gaano pang pwede niyang benepisyo makukuha mula sa kanyang plano na nakikita niya doon sa Jordan. Pero naman si Abraham, hindi ang kanyang plano ang nagiging basehan ng kanyang pagpipili sa Canaan, kundi ang plano ng Diyos ang naging basehan ng pagpili ni Abraham. 롯은 선택하고 간 다음에 한 번도 여호와께 단을 쌓았다는 말이 없습니다. Ang nakakalungkot ay hindi natin mababasa sa Biblia na after na napakasaganang buhay na binigay ng Panginoon kay Lot at siya ay napumili sa Jordan at naging isang matagumpay na buhay, never siya nag-offer ng worship or never siya lumapit sa harapan ng Diyos. 근데 아브라함은 하나님이 보여주시는 땅으로 가더니 제일 먼저 행한 일이 여호와를 위하여 단을 쌓는 일이었습니다. Pero makikita natin dito sa Biblia na si Abraham naman, noong siya ay papuntang Canaan, isang lupain na halos walang mabuti nakikita ang kanyang mata. Pero ang unang ginawa niya nung dumating siya sa Canaan ay gumawa siya ng templo at nagpasalamat sa Diyos. 부름 받았을 때도 창세기 12장에 여호와를 위하여 단을 쌓았고 이번에 하나님께서 주신 선택지를 향해 가면서도 하나님을 위해서 단을 쌓습니다. Nung unang tinawag ng Panginoon si Abraham, noong chapter 12, Genesis chapter 12, ang unang ginawa ni Abraham ay nag-offer siya ng worship. Gumawa siya ng templo para kay Panginoon. Pangalawa sa chapter 13, nung umalis si Abraham at pumunta sa lugar kung saan siya tinawag at siya ay nakapunta sa Canaan, ang una niyang ginawa ay pagbigay ng worship din sa Panginoon. 하나님께서 하나님만 바라보는 사람에게 그 예배하는 장소가 바로 베델인데 훗날에 손자되는 야곱이 베델에서 하나님을 만나고 축복을 받는 장소가 된 것입니다. Ito ay isang napaka-importanting bagay na kailangan natin malaman mula sa testimonya ng buhay ni Abraham. Kung saan ka tinawag ng Diyos at kung diyan ka unang sumunod at nagbigay ng worship sa Panginoon, ito din ang tinatawag ng Bethel, kung saan ang
pinakamalaking biyaya na nangyari din kay Abraham ay mangyayari din sa'yo. Hindi depende kung sa sitwasyon ka magpasalamat, kundi ang pagsunod sa pagtawag ng Diyos ang unang kailangan gawin. 사람은 순간순간 선택을 해야 하는 문제가 있습니다. Alam natin ang buhay ng isang tao, araw-araw, bawat minuto, maraming desisyon ang kailangan natin gawin. 순간순간 선택을 올바로 하고 하나님 뜻대로 할 때에 아브람같이 복을 받지만 롯과 같이 자기 좋은 것을 선택할 때는 심판과 저주가 기다리고 있음을 명심해야 될 것입니다. Alam din natin ang naging resulta ng buhay ni Lot, siya ay namatay. Ngayon, bawat minuto, bawat everything na kailangan natin desisyon ng buhay, ang tao, depende kung saan ka susunod, kung anong desisyon ang gagawin mo. Gagawa ka ba ng desisyon kung saan alam mo ito ang kagustuhan ng Diyos? Or pipili ka ba ng bagay na alam mo ito ay makakabenepisyo sa iyo lamang? 두 번째로는 이 두 사람의 선택의 결과가 어떻게 됐는지를 생각해 보겠습니다. Kaya importante gumawa ng isang desisyon na alam natin kahit hindi natin naiisip ang resulta dahil hindi ito nakikita mo masagana. Pero kung ito ay nakasunod sa kagustuhan ng Diyos, ito ang magiging resulta na gusto ko ibahagi. 하나님의 부르심에는 직접 선택을 하든 직접 부르심을 하든 간접 부르심을 받든 부르심에는 똑같다고 했습니다. Una, nung simula sinabi ko sa iyo, in the calling of God, whether directly or indirectly, parehas ito significant. 근데 선택에 있어서는 결과가 전혀 다른 걸 볼 수가 있습니다. Pero sa pagdesisyon, ang resulta ay napakaiba. 아브라함의 마음은 어떠했고 롯의 마음은 어떠했을까요? Isipin natin, ano kaya ang nagiging puso at naging naramdaman ni Abraham at ang naramdaman ni Lot? 베드로후서 2장에 보면 베드로 사도는 롯의 마음을 증언해 줍니다. In 2 Peter, mababasa natin kung ano ang nagiging naramdaman o naisip ni Lot nung siya ay gumawa ng desisyon na to. 이 소돔 고모라 지방에서 일어나는 여러 가지 불법적인 이야기들을 듣고 의로운 심령이 상하니라 그렇게 증언해 줍니다. Sabi sa 2 Peter na alam ni Lot ang mga kasamaan na nangyayari sa loob ng Sodom and Gomorrah. Pero nung pinili ni Lot ang kasamaan na nangyayari sa Sodom and Gomorrah, hindi ito dahil sa kanyang pag-awa sa mga tao na gusto niyang tulungan, kundi ito ay hindi naging basehan sa kanyang desisyon. 주변에서 일어나는 잡다한 살인사건, 간음, 비조리, 부조리, 부패한 소식을 들으면서 의로운 심령이 평안함이 없고 외롭고 슬프고 괴로웠던 것입니다. Si Lot, mababasa natin sa 2 Peter, nung narinig niya yung mga kasamaan na nangyayari sa loob ng Sodom and Gomorrah, patayan, lahat ng mga kriminal, pagnanakaw sa isa't isa, corruption, rape, sexual sins, and everything else na nangyayari sa loob ng Sodom and Gomorrah, hindi daw nagiging walang peace si Lot, kundi natakot siya at medyo nag-alala din. 아브라함의 마음은 어땠을까요? Ito ang nagiging naramdaman ni Lot, pag-aalala at walang kapayapaan. Pero si Abraham naman, 요한복음 8장 56절에 보면 너희 조상 아브라함은 나의 때 볼 것을 즐거워하다가 보면서 기쁨과 즐거움이 넘쳤다고 말합니다. si Abraham naman daw, nung siya ay papuntang Canaan, kahit walang mabuting balita ang nakikita ng kanyang mata dahil sa napakawalang-wala ang lupain, na siya daw, nakaso sa John chapter 8 verse 56, punong-puno daw ng pag-asa at kasiyahan si Abraham dahil excited siya kung ano ang gagawin ng Diyos sa kanya. 아브라함은 멀리 예수님이 이 땅에 오실 것을 알고 있었습니다. Alam ni Abraham, balang ng someday, Jesus will come. God will come through Jesus Christ, the Messiah, at siya ay pupunta dito sa lupain. 또 하나님 나라에 가면 하나님이 멋진 나라에서 아브라함을 영접해 줄 걸 믿고 있었습니다. At napakalakas ng paniniwala ni Abraham na balang ng araw,
kung siya ay mamamatay at pupunta sa kaharian ng Diyos, na napakasaganang buhay at pagyakap ang maghihintay sa kanya mula sa kalangitan. 그래서 아브라함은 늘 산을 오르내리면서 양떼를 치면서 항상 콧노래를 부르고 찬송가를 불렀던 사람입니다. Kaya si Abraham, nung siya ay nakatira sa Canaan, kahit napakahirap ang sitwasyon ng lupain, habang siya ay umaakyat sa taas ng bundok at bumababa, naghahanap araw-araw ng pwede na ipakain sa kanyang mga hayop. Punong-puno pa rin si Abraham ng kasayahan. 여러분은 평생 마음에 행복하게 사는 게 좋겠습니까? 마음이 불안하면서 편안하지 않은 게 좋겠습니까? Kayo ba? Ano ang gusto niyong buhay? Isang buhay na masaya palagi? Araw-araw, napakasaya at hindi pumipigil tuloy at tuloy ang pagkanta? Or isang buhay na natatakot, nag-aalala, punong-puno ng takot? Ano ang gusto niyong buhay? Kasiyahan or lungkot at takot at pag-aalala? 마음이 편안한 게 좋죠. Di ba mas masarap ang buhay na masaya at mapayapa? 불안한 게 좋은 사람. Bakit taas yung gusto yung mayaman na lang basta nakakatakot? 이것은 부르심의 문제가 있지 않고 행복의 좌우는 선택에 달려있다는 걸 가르쳐 줍니다. So makikita natin, di ba? Si Lot, wala siyang pala-complete ang dami niyang, ang ganda ng kanyang buhay. Pero natatakot siya dahil siya ay nakalibot ng mga kriminal na kahit kailan pwede siyang patayin. Ngayon, alam natin sa ating pagdesisyon, hindi ito depende sa calling, kundi ito depende sa ating tingin kung taan tayo sumunod sa kagustuhan ng Diyos. 여러분도 일평생 순간순간 좋은 것을 선택해서 아브라함처럼 편안하고 행복한 삶을 살아가시기 바랍니다. I want to encourage all of you, sa bawat desisyon ng iyong buhay, araw-araw, bawat segundo na kailangan ninyong gawin, sana piliin natin ang desisyon na magbibigay sa atin ng kapayapaan at kasiyahan ng Diyos, imbis ng pag-aalala at takot. 또 가정을 생각해 보시겠습니다. Ngayon isipin natin ang ating mga pamilya. 롯에게는 사랑하는 아내와 두 딸이 있었습니다. Si Lot, meron siyang isang asawa na minamahal niya at dalawang anak na babae. 이 사람들이 다 순종의 사람이었을까요? Ano kaya mga buhay, ano kaya mga klaseng tao ang kanyang asawa at ang kanyang anak? 성읍에서 천사가 다 이끌어내서 구원을 받으라고 말을 하지만 지체하고 말을 잘 안 듣습니다. Lumapit ang isang anghel nung sila ay nakatira sa loob ng Sodom and Gomorrah. At yung anghel ang nagsabi sa kanyang asawa ni Lot at yung anak ni Lot, tumakas kayo ngayon, umalis kayo ngayon. Pero yung anak at ang kanyang asawa, hindi sila nakinig doon sa anghel. 두 천사가 롯과 아내와 두 딸을 손을 잡고서 끄집어냈습니다. Kaya alam niyo anong ginawa ng anghel? Dahil ang tigas ng ulo, napaka-arrogante ang asawa at ang anak, dalawang anak ng babae ni Lot, at ayaw makinig sa payo ng anghel ng umalis. Hinatak sila palabas, pinilit silang palayasin ng anghel. 하나님이 소돔과 고모라 땅을 심판하실 때 롯의 아내는 뒤를 돌아다 보므로 소금 기둥이 되어버립니다. Yung anghel mismo ang nag-aalala, kaya hinatag ng anghel ang kanyang pamilya na tumakas kayo at pinalabas nila. Pero ang asawa ni Lot, hindi talaga niya ang importansya sa kanyang buhay, yung mga kayamanan na naiwan sa kanyang tirahan. Kaya nung binigay ng Panginoon ang Sodom and Gomorrah to burn, ang nangyari, tumalikod ang asawa ni Lot at she turned into a pillar of salt. 두 딸과 결혼을 할 사위들은 하나님의 말씀을 농담으로 여기고 믿지 않습니다. Mas masama naman ang dalawang lalaki na magpapakasal sa mga anak ni Lot. Lahat ng mga salita ng Diyos ang ginawa ng dalawang lalaki na magpapakasal, pinagtawanan nila. 그리고 롯과 두 딸은 겨우 살긴 살았는데 동굴 속에서 살면서 근신상간의 죄를 범합니다. Ang nangyaring problema, noon nag-punish ang Panginoon sa Sodom and Gomorrah at
winasak niya ang dalawang syudad na Sodom and Gomorrah. Yung asawa niya nagiging isang pillar of salt. Yung dalawang anak naman niya, hindi naman sila namatay, pero sila ay habang buhay nakatira sa isang cave. Doon na sila nagtago. Si Lot at yung dalawang anak ng babae. At nagtira sila sa buhay na may kasalanan na nagpatalik sila ngayon sa isa't isa. 근데 아브라함의 가정은 롯의 가정과 전혀 달랐습니다. Kaya habang buhay, ang buhay nila ay nagiging isang makasalanan at isang kawawang buhay ang kanilang katapusan. Pero ngayon naman sa pamilya ni Abraham, ibang-iba ang resulta na nangyari. 아브라함에게 하나님이 이삭을 100세의 선물로 주셨는데 아주 순종의 아들이고 믿음의 아들입니다. Sa wakas, binigyan ng anak ng Panginoon si Abraham noon siya ay nagiging 100 years old na si Isaac. Pero si Isaac, isang napakabuting anak. 그리고 아내 사라는 베드로전서 3장에 보면 남편을 향해서 주라고 말을 합니다. Ang asawa naman ni Abraham na si Sarah, nandun nakasulat sa 1 Peter chapter 3, in love kay Abraham at napakalaki ng respeto na binibigay ni Sarah kay Abraham. Natitawag niya, my Lord, ang kanyang asawa. 아브라함의 가정은 영적인 축복이 있고 질서가 있고 순종이 있고 믿음이 있는 행복한 가정이었습니다. Ang pamilya ni Abraham, simple lang ang kanilang nagiging resulta, si Sarah at si Isaac. Pero makikita natin, punong-puno sila sa pasasalamat sa Diyos, may order, may respeto sa isa't isa, at natutuwa ang Panginoon sa nagiging napakagandang relasyon nila sa isa't isa. 여러분이 이 다음에 아름다운 가정, 하나님의 은혜와 축복을 받는 가정을 잘 세워서 하나님의 영광도 받으시고 아브라함처럼 행복한 가정이 되시기 바랍니다. I want to bless all of you. Someday, kung magkakapamilya kayo, sana sa bawat pamilya ninyo, may takot sa Diyos, may order, may respeto at pagmamahal. Dahil yun ang kagustuhan ng Diyos kung saan ibibigay, ibubuhos niya ang kanyang biyaya sa inyong mga pamilya. 세 번째로 우리가 생각해 볼 수 있는 것은 결과적으로 어떤 평가를 내릴 수 있을까요? Ngayon, pangatlo, bago tayo mag-end, ang gusto ko lang pag-usapan natin is ang ating evaluation tungkol sa nagiging resulta ng buhay ng dalawang tao na ito. 하나님이 소돔과 고모라 지방을 심판하러 오신 다음에 아브람과 대화를 나누십니다. When God came to judge Sodom and Gomorrah, may isang nakasulat sa Biblia na nag-usap ang Diyos at kay Abraham. 아브라함이 거기 의인이 10명이 있으면 그 의인도 심판하시겠습니까? 그렇게 말을 합니다. Sabi ng Diyos kay Abraham, galit na ako sa Sodom and Gomorrah at papatay ko lahat ng mga tao doon, wawasakin ko ang Sodom and Gomorrah. Pero humingi ng awa si Abraham. Panginoon, paano kung may 10 doon nakatira sa loob na mabuting tao? Pati ba sila madadamay sa iyong galit? 거기 하나님을 사랑하고 믿는 사람이 10명만 있어도 내가 소돔과 고모라를 심판하지 않겠다. Libong-libong tao ang nakatira sa Sodom and Gomorrah. Pero dahil sa tanong ni Abraham, paano yung 10 siguro na nakatira sa loob na mabuting tao na madadalamay? Sabi ng Panginoon, kung may 10 lamang ako makikita sa loob na mabuti na may takot sa akin, hindi ko sila papatayin. 롯은 소돔과 고모라 지방에 평생을 살면서 출세는 하고 돈을 벌었지만 하나님 믿는 사람을 10명도 전도하지 않았음을 가르쳐 줍니다. Makikita natin dito ang nagiging buhay ni Lot sa loob ng Sodom and Gomorrah. Si Lot, kilala niya kung sino ang Panginoon dahil ito ay kanyang naranasan. Pero nang siya ay nakatira sa loob ng Sodom and Gomorrah, may kapangyarihan, may pera, at naging masaya ang kanyang buhay. Kahit 10 tao lamang, never niya nabahagi ang salita ng Diyos. 근데 아브라함은 달랐습니다. 아브라함은 족장이고 선지자고 그 당대 왕과 같은 사람이었습니다. Si Abraham naman, nung siya ay nakatira sa Canaan, iba naman ang kanyang naging buhay katulad ni Lot. Dahil siya ang shepherd, dahil siya ang pinakapinuno ng kanilang tribo, parang hari ang naging impluwensya ni Abraham sa Canaan. 늘 예배 생활을 하면서 자기를 따르는 2,000명이 넘는
많은 사람에게 하나님을 믿는 법을 보여주었던 사람입니다. Si Abraham, nung siya ay nakatira sa Canaan, dumami ang kanyang kasamahan hanggang 2,000 tao. Araw, every time, ang kanilang nakikita ginagawa ng kanilang pinuno na si Abraham, ay gumagawa ng worship templo at nagpapasalamat sa Diyos. Kaya ito ang nagiging parang tradisyon nila na magpasalamat at mag-worship. 그래서 갈라디아 3장 9절에 보면 아브람처럼 하나님을 믿는 사람에게는 아브람같이 복을 주신다는 약속을 하시고 있습니다. Kaya may pangako ang Diyos sa Galatians chapter 3 verse 9, kung ang iyong paniniwala at ang buhay ay katulad ng ginagawa ni Abraham, lahat ng aking pangako na binigay kay Abraham na bibigyan kita ng masaganang buhay, lupain at ang iyong pamilya ay magiging masagana, pare-parehong biyaya ang ibibigay ko sa lahat ng tagasunod katulad ng ginagawa ni Abraham. 여러분이 다 하나님의 부르심을 받은 하나님의 아들, 딸들인데 순간순간 선택을 잘하셔서 아브라함처럼 행복하고 복되는 생애를 꼭 살아가시기 바랍니다. Lahat tayo nakaupo here, alam natin kung sino ang Panginoon at tinatawag natin na tayo ay mga anak ng Diyos. Sana sa bawat minuto ng ating buhay na kailangan tayo gumawa ng desisyon, sana huwag tayo magpakamali. Kahit sa tingin natin, hindi ito ay isang masaganang desisyon ngayon, pero kung alam natin ito ay magiging kagustuhan ng Diyos, sana gawin natin ang isang bagay na alam natin nandoon ang kagustuhan ng Diyos at matanggap natin ang biyaya at ang pangako na pinangako ng Diyos kay Abraham. Sana ito ay mangyayari din sa ating buhay. 그리고 하나님의 평가는 중요한 것 한 가지가 있습니다. At ang resulta ng iyong buhay, ang evaluation, dito natin makikita. 롯과 같은 교인이 많으면 병든 교회고 약한 교회고 힘없는 교회가 됩니다. Kung lahat tayo, bilang isang miyembro ng simbahan, tayo ay lahat katulad ni Lot, na lumalapit lamang sa benepisyo at gumagawa lang ng mga bagay dahil sa pera at kapangyarihan at kasarapan sa buhay, ang magiging resulta din natin ay katulad ng isang napakasakit at mawawasak at isang buhay na hindi matagumpay katulad ni Lot. 하지만 가난하고 힘들다 할지라도 아브라함처럼 하나님의 은혜만 사모하고 하나님께 기도하고 단을 쌓고 예배하는 걸 좋아하는 교인이 많으면 Pero kung ang mga nakaupo ngayon, katulad tayo ni Abraham, kahit siguro ngayon medyo mahirap ang buhay, mukhang walang mabuting nangyayari sa ating lupain at sa ating nakikita ng mata, pero ang katanging-tanging pag-asa natin ay tulong na mula sa Diyos at saka doon lang tayo nag-focus and we give importance sa significance ng pag-worship at pagdadasal at humihingi ng Diyos, ng awa ng Diyos. 그러면 강한 교회, 튼튼한 교회, 믿음이 부자인 교회가 되는 것입니다. Sa huli, makikita natin, dahil sa huli nakita natin ang kakaibang naging resulta ng buhay ni Lot at ni Abraham. Doon din magiging resulta ng ating mga buhay na napakasagana at siguro ngayon hindi natin nakikita ng ating mata, pero sa ating pananampalataya, naghihintay ng napakasaganang buhay at katapusan na gusto na ibigay ng Diyos sa ating lahat. 롯은 저주의 대명사가 되고 아브라함은 축복의 대명사가 된 것입니다. Si Abraham and Lot, magkapamilya sila. Naging parehas ang kanilang lakad sa buhay. Isang sitwasyon, naging dalawa ang resulta. Pero si Lot, ngayon sa Biblia, parang siya yung unang-unang pangalan na nakikita natin sa titing ng punishment at ng curse. Pero si Abraham, makikita natin ngayon, decades and decades has passed, all the blessings and faith, ang unang pangalan na nakikita natin is Abraham. Yan din ang mangyayari sa inyo dahil yan ang pangako ng Diyos. Kung gagawin natin ang ginawa ni Abraham, unahin natin mag-worship at papasalamat, same blessings God will pour into us. 저는 여러분이 다 한 사람도 예외 없이 아브라함처럼 믿음으로 순종해서 축복받는 사람이 되시기를 바랍니다. I would pray that each one of you, someday when the right time comes, that we will all testify bilang isang pamilya, bawat isa, na ang buhay natin ay naging katulad ng buhay ni Abraham na punong-puno ng pangako, biyaya at pag-asa. Thank you very much.
Now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine on you and be gracious to you. May the Lord turn His face toward you and give you peace. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the everlasting love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit strengthen and sustain you, as well as all family and partner churches. Amen.